May isang halimaw na matagal nang hinihintay ng mga tagahanga na bumalik sa Godzilla franchise. At ang halimaw na iyon ay si Space Godzilla. Isang madilim at baluktot na refleksyon ng hari ng mga halimaw na isinilang sa itim na butas mula sa tiwaling DNA ni Godzilla. Kumalat ang mga alamat sa Monsterverse tungkol sa suwail na miyembro ng Titanus gojira species na naging masama matapos nitong lamunin ang kapangyarihan ng isang bituin, maging sa pamamagitan ng radyaktibong enerhiya ng isang bumagsak na meteorite o impluensya ng isang tunay na dayuhan. Ang nilalang na ito ay sumailalim sa isang ebolusyon na kosmiko ang antas. Nagbago ito tungo sa uri ng titan na iyon. Ang kanyang species ay nilikha bilang kalaban. Hindi ito lumalaban para sa balanse, kundi para angkinin ang kapangyarihan para sa sarili. Simula noon, kumalat ang mga haka-haka tungkol sa kapalaran ng mahiwagang nilalang na ito, kung saan ito nagtatago at kung saan ito maaaring muling lumitaw. Ang supernova ay naglalayong sagutin ang tanong na iyan. Ipinapakilala ang Diyos ng pagwasak sa Monsterverse. Habang nagbabanggaan ito kina Kong at Godzilla sa isang labanan na magpapasya sa kapalaran ng mundo. At kamakailan lang, mas marami pang impormasyon ang nabunyag na nagpapakita na mas malaking banta pa si Space Godzilla kaysa sa inaakala natin. Kung ayaw mo ng spoilers sa Supernova, panoorin mo na lang ang iba naming videos. Ang info raw ay galing sa test screening, kaya nagbabala na ako. Ayon sa balita, si Space Godzilla ay nagbabadya ng pagdating ng mas malaking Titan kaysa sa kahit sinong nakita na sa Monsterverse. Ngayon, pag-uusapan natin ang layunin ng Crystal Monster at kung paano maaapektuhan ng kanyang amo ang kwento ng Supernova. Simulan na natin. Ayon sa batas ng YouTube, kailangan ko itong sabihin. Mag-subscribe kayo at maging residente. Sa ngayon, 64% sa inyo ay hindi pa, kaya gawin nyo na. Maraming paparating tungkol kay Godzilla, huwag palampasin. Maraming teorya habang papalapit ang Supernova. Alien nga ba si Space Godzilla na nagpapanggap bilang Godzilla o isa itong bagong bersyon ng karakter? Ang hari ng mga halimaw ay nagbago at naging masama dahil sa isang bagay mula sa ibang planeta ayon sa mga alamat. Kamakailan, lumabas ang impormasyon na si Space Godzilla ay isang alien. Bukod dito, sinasabing siya ang tagapagbalita at unang senyales ng bantang galing sa labas ng mga bituin. Nagbubukas ito ng tanong, anong mga pangyayari ang magdadala ng kosmikong bangungot sa mundo? Ayon sa ulat, ang kristal na estruktura ni Space Godzilla ay hindi lang kayang sirain o impluensyahan ang ibang Titan, kundi kaya rin nitong magbukas ng wormhole para makalipad siya sa malalayong kalawakan. Mas nakakabahala pa, maaaring nagtatanim siya ng malalaking ultra-kristal sa buong mundo na bawat isa ay nagsisilbing palatandaan. Sama-sama, bumubuo ang mga ito ng senyas na tumatawag ng intergalactic na banta na mas mapanganib kaysa sa anumang hinarap ng daigdig dati. Kung naalala mo ang mga haligi sa Transformer, Dark of the Moon, marami silang pagkakapareho. Pero may isang bagay na hindi talaga nagtutugma kung bakit si Space Godzilla ay palaging sarili niyang halimaw. Hindi siya tumatanggap ng utos o nagsisilbi kanino man at wala siyang amo. Lahat ng tungkol sa kanya ay nagpapakita ng isang nilalang na gusto lang ng mas maraming kapangyarihan. Isang nilalang na ginagabayan lang ng pagnanais na mangibabaw. Bakit siya magiging tagapagbalita para sa iba ngayon? Maraming sagot dito, pero para sa amin, ito ang pinakamalakas na dahilan. Maaaring hindi niya talaga ito pinaglilingkuran. Paano kung si Space Godzilla ay bahagi lang ng mas malaking bagay at hindi isang hiwalay na nilalang o ibang entidad? Pwedeng si Space Godzilla ay ekstensyon ng nilalang na ito sa kalawakan, isang bahagi na nauna bago dumating ang pangunahing katawan. Ang kanyang mga kristal, ang paraan ng pagkurap niya sa ibang mga Titan, pati na rin ang kakayahan niyang magbukas ng mga wormhole. Lahat ng ito ay maaaring bahagi ng iisang layunin. Paraan para baguhin ang daigdig, pahinain ang depensa, at markahan bilang handana. Mas malaking tanong, ano ba talaga ang halimaw na lumalamon ng mga planeta? Ayon sa test screening, magkakaroon ng Titan na tulad ni Unicron na lumalamon ng mga planeta. Ngayon, inilalarawan itong napakalaking nilalang na natatabunan ang mga buwan. Gumagamit ito ng malalaking galamay na parang tentacle para maghukay ng malalim sa ibabaw ng planeta, umaabot hanggang sa pinakagitna nito.
Mula doon, sinisip-sip nito ang pinakamahalagang yaman ng mundo, ang radyasyon. Kapag ang planeta ay butas at ubos na ang enerhiya, natitira na lang ay isang patay na balat na lumulutang na alikabok sa kalawakan. Walang buhay na paalala ng dati nitong anyo. Malamang naglakbay na ito sa iba't ibang planeta, nilalamon ang madaanan, at alam natin na hindi walang laman ang universo. Pinatunayan ito ni Ghidorah nang dumating siya sa daigdig mula sa mga bituin. Iyon ang nakakatakot sa Monsterverse. Dahil ibig sabihin marami pang mas nakakatakot na nilalang bukod sa mga nakita natin. Mga sinaunang nilalang na lumulutang sa kalawakan, may lakas na kayang lipulin ang mga mundo at nag-iiwan ng tuyot na labi. Iniisip ko ang isang bagay na kahawig ng lumilipad na anyo ni Space Godzilla. Pero mas malaki at mas nakakatakot pa. Isang dambuhalang nilalang, balot ng baluti at kristal, lumulutang sa kalawakan gamit ang nakakadirang gumagalaw na galamay. Isang nilalang na kayang mahawa at mapasunod ang mas maliliit na titan sa halip na sirain sila. Pero nagdadala yan ng isa pang malaking tanong. Paano nito nagawang gawing tagapagbalita ang isang Godzilla sa simula pa lang? Maaaring nasa kailaliman ng Hollow Earth ang sagot kung saan natagpuan ang maraming kakaibang kristal. Maaaring may ebidensya ng nabigong pananakop noon, isang naunang pagtatangkang sakupin ang Earth na hindi nagtagumpay. At ngayon, anuman ang nilalang na ito, maaaring bumabalik ito upang tapusin ang sinimulan nito. Posible na ang Titanus Gojira na ito ay nakuha na bago pa man ang dakilang digmaan ng mga Titan, na bago at nabulok sa paglipas ng panahon. Pagkatapos ng lahat, Godzilla vs. Ang Kong ay dapat magkaroon ng eksenang ito sa mural na nagpapakita ng isang lumilipad na Godzilla na umaatake sa parehong mga Kong at Titanus Gojira. Ipinapakita nitong naganap ang laban bago pa ang dakilang digmaan ng mga Titan. Sa milyon-milyong taon, nagbago ito at naging baluktot na bersyon ng kanilang uri. Isang kasuklam-suklam na nilalang na naging bahagi ng Planet Eater, nagsisilbing pasulong na puwersa at naghahanda sa mga mundo bago dumating ang pangunahing katawan. Kung ang banta ay hudyat ng paglawak ng Monsterverse sa kalawakan, mas malaking tanong ang lumilitaw. Ano pa kaya ang nandoon? Bahagi kaya ito ng mas malaking pananakop ng mga Zillian? O may kaugnayan sa mas makapangyarihang anyo ni Ghidorah na mula sa sariling mundo nito? May posibilidad na may higit pa sa nakita natin at maaaring mali rin ang interpretasyon ng mga leak sa sitwasyon. Paano kung si Space Godzilla mismo ang hindi tagapagbalita kundi siya ang ipinapahayag? Maaaring may dumating muna na iba, mas maliit, isang ipinadala para ipahayag ang kanyang pagdating. At ayon sa mga alamat, ang tinatawag na Diyos ng pagwasak ay maaaring hindi isang tagapaglingkod o bahagi ng tagalapa ng planeta, kundi ang tagalapa ng planeta mismo. Kung totoo yon, ibig sabihin mali lahat ng akala nating alam natin. Sa mga nag-aalala na baka maging alipin o tagapaglingkod si Space Godzilla, may dapat linawin. Kinumpirma ng leaks na si Space Godzilla ang pinakamakapangyarihang Titan sa Monsterverse. Ibig sabihin, malapit na ang katapusan. Kaya kahit na bahagi siya ng mas malaking bagay, si Space Godzilla at ang Planet Eater ay hindi magkaibang nilalang, sila ay iisa. Puro haka-haka pa lang ito ngayon. Malalaman lang natin ang totoo paglabas ng pelikula sa Marso 2027. May balita na magtatapos ang supernova sa cliffhanger na posibleng ibig sabihin ay simula pa lang ang mga banta. Habang sumusulong ang Monsterverse, posibleng mas malala at matindi pa ang mga panganib na haharapin kumpara sa dati. Pero sa ngayon, maaari lang tayong maghula at magulat ng anumang balitang maririnig natin. Kaya para manatiling updated sa lahat ng tungkol sa Monsterverse, mag-subscribe at pindutin ang notification button. Para maging residente ng Dangerville, mag-comment at sabihin kung ano sa tingin mo ang Titan na kumakain ng planeta. Ako si Alistair at magkikita-kita tayo, mga residente, sa susunod.